Nung time na yun, nagbibideo ako, sumugod na sila, naipit na kami ng isa kong kamay, kinapit ko na lang sa bakal. Basta nagbibideo ako, bahala nung kung sa'yo mahitabo, nagbibideo ko ganyan. Nag-iiyak ka na, mga bata, mga matanda. Nasa tabi ko yung bata na video na naipit, ang matanda na naipit, nasa tabi ko. Tapos yung shield nila, yun ang itinutulak sa amin. Ako, pasalamat ko sa amahan na yung kusog na di ko ina-expect nung time na yun, na isang kamay ko lang ang nakakapit, tapos naka-video ko ng ganyan. Grabe ang tulak nila, kung makita sa video, 2 batalyon yata yung tumutulak sa amin. Andam naman gyud ta sa kanunay as leaders, nakita gyud nako nga panalipdan gyud namo ang dapit nga gihatag sa amoa kay diha kami nagpuyo. Dapit nga kung sa diin diha namo nabati ang kalinaw. Dapit nga kung sa diin wala namo nabati ang kagubot kung dili ang among nabati dito. Wala mi kabalo kung unsa kay tabo sa kalibutan kung dili ang kalinaw lang jud. Kay mao gyud na ang among nakita dito nga mao nang giandam sa amoa sa tanan nga mga full-time miracle workers nga namuyo dito. Kaya naman itinuturing ng mga kingdom citizens sa buong mundo na hindi malilimutang araw ang June 10, 2024. Para sa kuha ang June 10, dili gyud nako makalimtan na nga adlaw. Kaya nga naman, 4 o'clock pa lang in the morning, while waiting, nagluto ko sa pagkaon para sa mga bata kay ma-appeal sila sa graduation. Mao na na dunggan ako nga nag-pull out na ang atong mga security guards nga na on post sa main gate. Napadtuon ko dito sa may tower tungod kay nanay panghitabo ug naa na sila nakit-an kay isa sa atong mga kauban ng mga full-time miracle workers nga na-assign nga naga-check ko dito sa baba. Nagpindot na sa ato nga naanay musulod diri sa atua sa compound. Simple lang ang nais ng mga KOJC missionary na nasa Glory Mountain. Ang hintayin ng abogado bago nila papasukin ang mga armadong pulis sa compound. Isang hiling na hindi pinagbigyan ng PNP South. Sa halip, naging marahas sila sa pagpasok sa religious compound ng KOJC. Nakita jud nako ha, kay ako mismo nakakita jud ko kay ako gid ang migawas mo dito sa ilaha, nakipag negotiate sa ilaha. Naay mga kapulisan, naay CIDG, naay SAF nga naka full battle gear jud sila nga murag girahon na jud ang sulod sa compound. Pero gina-expect na nako. Niingon sila nga nado sa order nga i-arrest daw nila si pastor. Kung nga napa mo'y dalang mga kasulatan or papeles man lang nga pwede ninyo ingon anaon mo. Kung ingon ana mo, hulatan ninyo ang among legal counsel team kay naa pa sila karon dito sa baba. Ang inyo man kung gihimo, kay nakabalo naman kung nga kung unsa kay tabo po diri sa main diri sa headquarters nato dire. So kay nakita man namo sa kuan kay naka-monitor man mi dito sa taas kay nakakita nig signal dito nga dito namo nakita kung unsa ang gibuhat pod nila diri. So gihimo nila, ako gud sila giingnan, isimol mi ninyo. Wala mi ka panghandam. Naingon pa tang kuan nga naa mi diri mo serve sa kuan sa gusto namo sa gusto daw namo sa dili. Iano gud nila kay arestuhon pag gud mi. Anang ilang giingon sa ko. Ning ko well fine ako gianaan. Ning ko nga ingon pa to siya, ana pa ikuan dito sa office nga nag-ingon nga, andam na mi magkuan kay signal na lang kinahanglan lusubo na mo kay na daw sila time frame. Kaya naman ang naging marahas na paglusob ng mga armadong otoridad sa Glory Mountain ay nag-iwan ng hindi malilimutang takot at trauma sa kanilang pagkatao. Ilan sa kanila ay inilahad ang kanilang naging karanasan. Para makabuhi lang po ko sa gate para hindi ko makapugong, gianan ko nila, ginakumot-kumot ang naong. Ginatuo ko nila, ginakumot ko sa kanilang buhatan para makabuhi lang. Kaning kamot ako, ginaluba, ano bitaw. Antod nung pagkabuhi nako, dito na ako ginagpasa-pasa, isiko nang sa akong dunggan. Pagkasiko na po, dito na po ko ning kabati po ko itadyak kong sa desang tubangan daw. Kaya na po ito ibinit sa kumbat sa desang sa kung sininya. Nya pagkahuman na po, gubalik po ako sa pasulod ng tato. Dito ako giharangan, gidakingan ko, pag-blocking ang patumba na gisipa na parang kaning likod bitaw. Nya gipusasan pa patalikod, nya dugay bitaw kayo. Nung time na yun, nagbibideo ako, sumugod na sila, naipit na kami ng isa kong kamay, kinapit ko na lang sa bakal. Basta nagbibideo ako, bahala nung kung sa'yo mahitabo, nagbibideo ko ganyan. Nag-iiyak ka na, mga bata, mga matanda. Nasa tabi ko yung bata na video na naipit, ang matanda na naipit, nasa tabi ko. Tapos yung shield nila, yun ang itinutulak sa amin.
sa amahan na yung kusog na di ko ina-expect nung time na yun na isang kamay ko lang ang nakakapit tapos naka-video ko ng ganyan. Grabe ang tulak nila. Kung makita sa video, 2 batalyon yata yung tumutulak sa amin. Habang nag-video ko, nagsasalita man ako na kayo dapat ang pumuprotekta sa amin. Yung isang sundalo doon, gisong pag ako dito sa gilid. Nakita ko na mga kapatid ko umiiyak, mga bata, nakikipagtulakan. At ganun po, nakiisa po ako na nakipagtulakan. At hanggang ako po ay nahinablot hanggang palabas. At ako po ay isa sa mga pinusasan po nila. Nagkaroon po ng mga damage po sa aking pong mga physical na katawan. Natruma po ako kaya kasing usawan ko nila dito. Ikuha ko nila pag-uman. Nilingkod ko. Pag-lingkod ako, balilayo ko na ko sila. Pag-uman kay isipaan ito akong likod. Hindi, isipaan ko nila ba para maduro ko dito niya. Pag-uman ako dito, pusasan ko nila. Sa nakasunod dito sila. Dugay ko nila, dugay ko nila ikuha ang pusas mo. Every time nga makita mo ang mga bata, mauna na ano gila-gila. Mauna na sa pagdako. Kaya mismo kami, matruma mi, how much more sa mga bata. Mismo ang mga bata, gusto sila mutabang silang mga ginikanan nga nalito ang mudepensa nga dili makasunod ang mga armado. Nilak sila, moto gipakuha na mo ang mga bata tapos ito naman sa KLC para dili gani kayo sila overtake sa mga pulis. Ako nakahilak jud ko nakakita ko kang Hector. Mao bitaw to nga nakaingon jud ko nga ang inyong gibuhat na gina epekto sa mga bata tungod kay dili lang kami ang namuyo dili na ay mga bata nga namuyo diri sa compound. Ang inyong gibuhat dili gud namo kalimtahan kay sukad-sukad sa 32 years na akong nanako diri sa kingdom. Wala gyud mi naka-experience ana. Kalit-kalit lang ingon ana lang kasayon ingon ana mo sa mga wala nga mong respeto sa inyo ha. Saludo kami kagitudloan ni Pastor nga mga main in uniform na pagkatapos ingon ana to serve to protect mo naman yung ibuhat sa mga didestroy ninyo pati mga pangutog sa mga bata hitam na ninyo hatred which is pili na mga gitudlo sa mga. Tanong ng mga KOJC missionary workers na nasaktan sa kamay ng mga armadong otoridad na lumusog sa religious compound sa Glory Mountain. Bakit sila pa ngayon ang sinampahan ng reklamo? Ano lang nila, medical mo siya ito, check up. Pag-abot lang ito, blatter man day, may kabalo nga nato day. Ginapasot may katong orange nga t-shirt, tapos i-picture may katulo. May kabalo nga, mo dito yung dito, blatter na daw. Ang katong ipangkuha lang nga sundang, mo tayo gi-charge sa mo daw nga, may sukol daw, nga pinunit, gipulit naman ito sa mga balay-balay. Wala jud sila nagpapugong. Isulod yun sila. Mga mga pangbunlot na nila ang mga bata, ang mga dito nga, nagbarikade dito sa tanang gate nga, nagigunit na dito sa mga bakal para dili lang sila makasulod. Wala gyud na ang mga bata ni raise sa ilang mga nga sumala sa inyong gipang-confessate nga mga bolo. Inyo di ba? Inyo gipangkuha ang mga bolo dito sa sakyanan? Kamo ang nanguha ato. Dili na silang dili ang mga bata ang nag-ano ato. Kamo ang nanguha kay pag-abot pa lang dito walay bulong nga makita dito. Kamo ang nanguha dito. Unya himuon ninyo na nga may gigamit na mo mga bakakon mo. Atong mga bulo, mao tay ginagamit sa mga bata kay after sa devotional, mudiretso na sila sa ilang mga trabaho. Sa farm, nami Rose Farm. Dako kaya mong Rose Farm dito. 5 ka hektarya. Sa kabila ng mga nangyari, patuloy na tatayuan ng mga KOJC missionary ang katotohanan para depensahan si Pastor Apollo Sikibuloy. Bahala na, hindi na ako makabati ng sakit, hindi na ako makabati ng basta alam ko na mabidyoan ko tanang napangitabo. Bahala na, kung mamatay ako that time, so be it. Basta ako puprotektahan ko ang dapit na gisalig sa amin ni Pastor. Modepensa kami para kay Pastor, kaya isa rin ako sa nakawitness sa pagkamaayo ni Pastor, isa ako sa binago ni Pastor, isa ako sa inalagaan ni Pastor. So, ang buhay ko ngayon, wala ako ngayon dito kung wala si Pastor. Ang dami niya makiglaban, bisan pa kung sa may tabo, kay nakamong kinabuhi, wala na rin bili. Kaya nga naman namin ginaprotektahan. Namatay man may mabuhi tungkol sa pagkamaayo ni Pastor, naghahatag sa mga, mapuyo matay ko din pila ka tuig, pila ka dekada kung inaana sa Pastor. Daghan nag-ministry, naghahatag sa kuha. Nagkatiman po kong mga bata, 12 years in the ministry sa mga bata. Wala ko kakita, nagisakman ni Pastor ang mga bata diri. Sumala sa inyong gituuhan. Wala di maltrato ang mga bata dire.
Nanagko sila diri nga gitudloan o mahing pamatasan. Nanagko sila diri nga gihimo sila nga ang muray ginapataas. Nga mapahimahimo sila nga example sa tibuok kalibutan nga mauni ang kingdom ministry nga gipamunuan ni pastor. Wala ni gitudloan diri. Nahimong balasubas. Nahimo namin balasubas tungod sa inyo ha. Tungod wala pa ko sa ministry. Ingon ani ko ka balasubas inyo gi-recall. Wala mo'y mga batasan. Pagka maayo ni pastor inyong anaong. Ang tanan niya gibuhat ni pastor. Wala na nabuhat sa mga bisan kinsa. Kung bagang mag-akusan ko kay pastor, murang kamo na yung matarong. Kami ang nakibala kung kinsa si pastor. Dili mi magdugay diri sa ministry kung yun ana si pastor. Ang pagkamaayo ni pastor, dili mi mapalit bisang unsaon min ninyo. Baliktaron man min ninyo, palitan man min ninyo. Patignapan mi sa kamsa ni pastor. Tungod sa inyo, anay ko na tibulaan ang kingdom nation. Dili napiktuhan sa inyong ipanghimo kay nga naman. Si pastor nagtanong sa amo ang mahimog yun ming mabarog sa unsay tinuod